Soul Academy napapanood nga ang tema ng pelikula na naproduce ni Michelle Weber at ng American husband nitong si Lawrence Weber na tungkol sa mental health. Tungayan natin ang scene nila sa ating video. Roll BTR. During my younger years na nagtatalent, so parang, why not come back in a different form naman, not just a model, not just, a talent. And as I said, nung in-offer siya sa akin ni Direk Ero, the team was so nice. And yun nga, I have experience within the family about, broken family, depression, bullying. And so, nung ino-offer siya sa akin ni Direk Ero, I'm like, okay, let's do it. And I want to finish it. Sabi ko, kahit anong mangyari, let's finish it because gusto kong maraming matulungan. I want people to understand more what is mental health. And then, I want a lot of people to know then kung paano sila makakatulong in every form para makasave din tayo. Not just to help them, but we are also saving lives. Pagka naintindihan natin and we learn how to approach it. I'd have to say, I also have interest in what she just described. I've learned that since the first day I met her about helping others. I've always wanted to help others, but not to the same degree that she's done. During my younger years na nagtatalent, so parang, why not come back? Ayan, di ba? Yung pelikula na isa sa mga bida dyan si Bugoy Cariña, di ba? At saka sa Shira Tuweg. Shira Tuweg at saka si Pochi Angeles. Yes. Tungkol ito sa mental health, di ba Mildred? At saka sa pero bullying. bago yan, pwede ba akong bumati? Ay, bumati ka muna. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Marisol Academy. Ayan, medyo na, kumbaga sa klase, Na-late din ka. naman tayo, di ba? correct. Okay. Talaga sa Pero lahat ng- bibihirang pagkakataon, mabibilang Yes. lamang sa daliri naman yun. Di ba? Okay nga, going back dun sa pinag-uusapan ninyo, di ba? Dun sa Breaking the Silence, di ba? Yes. Sabi ng producer na si Miss Michelle Weber, of course, ang kanyang asawa ay si Lawrence Weber. Sabi nilang ganun, very true to life daw ang nasabing kwento na napanood nating pelikula, di ba? Diyan sa kanilang premiere night. Kasi nga pala, Rodel, itong si Miss Michelle, nung bata siya pala, ay naging biktima rin siya Ng ng bullying. bullying. At saka Oo. yung anak niya ay naging biktima rin ng bullying. So alam naman natin na pagka may bullying na nagaganap, nagkakaroon yun ng epekto, ng psychological effect sa isang tao, nagkakaroon siya ng mental, di ba? Kumbaga disturbance, kumbaga mental illness, yung mental health niya niya naapektuhan. At saka nagkakaroon ng anxiety, Yes, depression, di ba? Of course, nagkakaroon ng panic attack at kung ano-ano pa. So, itong pelikulang ito, very special sa kanila, Kuya Romel. Na-invite ka din doon. Very special itong pelikulang ito kasi nga, ang advocacy nga nila ay makatulong, maipamahagi ito sa ibang-ibang eskwelahan para mapanood nila na ito po ang pinagdadaanan ng mga kabataan, lalong-lalo na sa loob ng paaralan. Ang laki ng epekto, lalo na sa bata, Mildred, Yes. kapag binubuli, di ba? Oo. Minsan, hindi na pumapasok sa school, natatakot siya, di ba? Nagkukulong na lang sa kwarto. Tuloy naapektuhan ng kanyang mental health. Alam mo, actually ako mayroong isang artista rin dati na dumaan sa bullying. Alam niyo ba si Heart Evangelista? Nung bata daw siya, nag-aaral daw siya, binubully daw siya. Pero ngayon, yung artista na siya, nakilala na siya, sumikat siya, nagsolo daw yun ng bully. Talaga na-apekto daw yung mental health talaga ng mga binubully ng mga Totoo, bata. nakaka-apekto talaga. So, Correct. dapat talaga iwasan talaga yan at kung may mga tao na yung mga advokasya, di ba, supilin talaga yung pambubuli na yan at hindi talaga nagiging maganda, lalo na sa mga kabataan na nakakaranas ng ganyan. Correct. Ang pelikulang yan ay pinroduce ng Gami Entertainment Productions. Yup. At syempre, kasama din dyan ang mga ilang batikan natin, ang veteranang actress natin, katulad ni Pinky Amador, Yes, diba? Jeffrey Santos. Oo, Jeffrey Santos. Of course, si din, kasama dyan, si... Pinky Amador. Oo, nabanggit ko na si Pinky Sama, diba? Amador. Oo, si Mark Heras. Mark Heras. Sandali. Pero parang walang dialogue Walang si Mark. dialogue, nakaupo lang siya. Yun ba? Yun lang yun. Parang gusto kong tanungin si Yun lang Mark yun? na parang maging extra lang siya Kaya doon. nga, extra ano ba lang naman, talaga. Mark, di ba? Oo, siyempre nandyan din ang nanay ni Janine, si Ramon Christopher, nanay ni Janine. Correct. No? At saka siyempre si Tatay. kapatid ni tatay rather,
di kapatid ni Dennis Padilla si Si Jean. Jean. Oo. Meron pa ngang role si Jean kumpara kay Oo. Marqueras eh. Correct. Andyan oo. din ang batang ama at the age of 16 na si Bogoy Carino. Oo, Bugoy Carino. At sa mga susunod nating programa ay meron din Video. tayong balita tungkol kay Bugoy. Yup. 'Di ba? Na naging naging si Bugoy naging biktima rin ng online bullying, 'di ba? Oh, Dahil yung- sa pagiging batang ama. Yes. 'Di ba? At the age of 16, Yes, nagkaanak na oo. siya, di ba?